ever Star Magic Spotlight Presscon for 2025! Let's hear it, everyone! We love Star Magic Spotlight Presscon because this is a monthly event where we all get together. Diba? Nakikita natin ulit yung mga friends natin from the media. Hello to our friends from the media! Thank you very much for always giving us your time. And to everyone watching, hello po sa inyong lahat. We are so thrilled that you're here to celebrate with us our amazing Star Magic artists who have had remarkable milestones in their career and are gearing up for more projects to come. And that is what we will be revealing. Later on, we'll be talking about them with our Star Magic artists for this month of January. So hello to everyone watching. I'm Aida La Cruz, your host for Star Magic Spotlight Presscon. And again, thank you very much to our friends from the media who always give us their time every month. Dito po sa Coffee Project, by the way. Hello to our friends from the Coffee Project. Thank you for having us as always. And if you have any questions, comments, reactions, we are coming to you live right now. So if you have comments, please drop them down sa comment section below because we'll try to read them later on. Okay, so hello sa mga tibahay. Thank you so much for joining us. And please don't forget to tag us at Star Magic Films and use our official event hashtag Star Magic Spotlight on all of your posts and all of your stories. Okay, now let's start our stellar lineup with this guy who recently achieved something truly remarkable, a prestigious award for his outstanding work. Today we're here to celebrate this amazing milestone in his career. But before we chat with him, let's all watch this. Seth Fenelon, actor, model, singer, and dancer, first captured the spotlight as a housemate on the reality show Pinoy Big Brother 8. Since then, he has been lighting up the screen with memorable roles in Katenang Ginto, Huwag Kang Mangamba, and Dirty Linen. Ninyo, mapapaalis niyo ako dito. Hindi niyo ako mapapaalis. Pumilit kayo kung ayaw niyo makita. Dahil pinaghirapan ko para mapagdapat ako dito sa lungkot. Seth conquered the big screen in one of the last films greenlit by the late Regal Films matriarch Lily Monteverde, My Future You. Sharing the spotlight with his on-screen partner Francine Diaz, the Metro Manila Film Fest entry marked the highly anticipated big screen debut of the Love Team Franceth, solidifying their status as one of the most exciting love teams today. My Future You garnered critical acclaim, winning 4 awards: Third Best Picture, Best Director, Best Editing, and aside from his Best Actor nomination, Seth took home the well-deserved Breakthrough Performance Award. Maraming salamat po. Hindi ko na-expect itong award na to. Dati nanonood na ako sa sine, ngayon ko nandito ako sa stage. Maraming salamat po. Still young, Seth continues to prove his immense talent and dedication to his craft. This milestone further strengthens his potential and fuels his already promising journey as an actor in the industry. Congratulations to Seth! This achievement underscores his immense potential. So let's have a chat and find out what's next on his journey. Yes, he is here with us today. Please welcome Seth Fenelon! What's up, kapamilya? It's me, Seth. Hi, Seth. Kumusta naman? Alam mo, kanina nung bumeso itong bata to sa akin, ang bango. Bango-bango mo, Seth. Oo. Sakto lang, sakto lang. Pero kanina, sinasabi mo bago tayo mag-start, kinakabahan ka. Ba't ano nararamdaman mo? Bakit ka kinakabahan? Hindi, kasi ang akala ko talaga na parang unang-una, hindi mo na-expect na magkaganto. Sa totoo lang, tapos parang nung una, sabi ko, okay. Tapos biglang kahapon, pagtingin ko ng call time, sabi ko, press con. So sabi ko, press con? Hindi ba maraming camera mag-press con? So sabi ko, ako, ang haba ng buhok ko, pansin nyo naman, tinali ko na lang. So, yeah. Pero sobrang saya ko, sobrang saya at sobrang grabe. Hindi ko makakalimutan to, hinanda sa akin ng Star Magic ng ABS. Thank you po, thank you, me, thank you. Yeah. Yay! Palakpakan naman natin ng Star Magic fans.
family ni Seth. Alam mo, ganito talaga. Siyempre, dapat i-celebrate natin yung mga milestone ng ating Star Magic artists. At yun na nga, nagawa ka ng isang milestone in your career recently. Congratulations! Sa Breakthrough Performance Award. Okay, so, kwentuhan mo naman kami kasi kanina nakita na natin pasunod diba dun sa sinabi mo na tinanggap mo yung award. Pero ngayong halos parang isang month na yung nakakalipas. Ano yung feeling? May mga gusto ko bang idagdag? May mga hindi ka ba napasalamatan noon? Ano bang gusto mong sabihin tungkol sa award mo yun? Yung award na yun, hindi ko talaga siya, hindi ko in-expect. Hindi ako makapaniwala. Mga siguro, late reaction, yung pagkano ko, siguro nung pag-uwi ko, saka ako naramdaman, saka ako hinawakan yung trophy, na ganito pala yung pakiramdam kapag parang napansin yung ginawa mo, napansin yung talento mo na binigay. So, nung pag-uwi ko, grabe, gising na gising sila mama nun, kasi late na rin natapos yung gabi ng parangal. So, sila mama, hinintay talaga ako at gusto nilang mahawakan yung trophy. Tapos yung pinost ko, hawak namin yung trophy, tas hawak din nila, tas parang ganyan yung mga sobrang saya ko talaga. Cute. Siyempre yung mga tagumpay mo, parang tagumpay ng buong pamilya yan eh, no? So paano kayo nag-celebrate? Kain. Pagdating ko sa bahay, may ulam na paborito ko. Yun, pinaghanda lang ako ng mama ng pagkain kasi makauwi na ako. Late na rin talaga. So, kumain lang kami, nagkwentuhan. Saka nagbalik tanaw rin kami. Yun lang naman, parang kwentuhan tungkol sa mga dati, mga nakaraan na ngayon. Kahit na breakthrough, sobrang laking bagay na yun sa akin. Hindi ko makakalimutan yung gabi ng parangal na yun. Yes, ang ganda no, na nagkwentuhan kayo tungkol sa mga nakaraan. Ibig sabihin na parang nag-self-reflection kayo nung journey mo so far. Mamaya marami pang tanong sa'yo yung mga friends natin from the press tungkol dyan sa award na yan. Pero sa ngayon, pag-usapan naman natin yung pelikula, yung My Future You, na maraming positive reviews, positive feedback na nakuha. Anong pakiramdam mo doon? Yung My Future You, unang-una, DJ, hindi talaga siya pang MMFF. Yung totoong sked niya, ipapalabas siya sa cinema, hindi siya pang MMFF. Dapat ipapalabas siya September, tapos hanggang sa nabago. Tapos hindi namin alam, parang sinabi lang sa amin na binato na daw nila sa MMFF yung pelikula. Pero late namin nalaman. So, ang sabi sa amin, pray lang na sana makapasok. So, yun, nakita ko, ang nagsabi sa akin, si Francine, siya yung nagsabi sa akin na pasok daw sa MMFF yung pelikula kasi nakita niya sa post. Kasi pinost lang ng Regal, tapos di namin alam. So ako, talagang napabalik ako ng bahay kasi nasa pasakay na ako ng kotse. Talagang, sabi ko pasok yung yung pelikula sa MMFF. Saka hindi ko na-expect na ang MMFF is napakalaki. Parang talagang ganito pala dito, nakakagulat. Parang Ibang klase, no? Ibang klase, parang ibang level. Kung makapasok ka dito talagang hindi mo makakalimutan. Hindi dadalihin mo. Yung experience namin ni Francine sa buong pelikula, nakapagod, pero hindi namin ramdam yung pagod kasi lahat naging worth it. So, yun, so tuwa namin sa My Future. Hindi namin na-expect yung pelikula, pang MMFF, hindi namin na-expect, pero eto siya. Saka nakakuha siya ng 4 na award. Yes, congratulations. Ngayon nabanggit mo na nga si Francine. So how was it like working with her, yung experiences sa My Future You? Tsaka sabi mo nga, hindi niyo ina-expect ang lahat. So paano kayo naging support system ng isa't isa na ginagawa nitong pelikula na parang biglang bigger than originally planned? Bago dumating ang My Future You, lagi na kami magkausap ni Francine ko anong gagawin namin, anong susunod na proyektong gagawin namin. Tapos maraming na hindi natuloy. Maraming hindi natuloy. Naintindihan naman namin yun. Pero it doesn't mean na hindi kami, mawala kami ng pag-asa ni Francine. Talaga naghintay kami hanggang dumating ang My Future You. Tapos, nung habang sinushoot na namin ito, sinabi talaga namin na dito tayo makikita ng tao. Kahit sabihin natin na ilan lang makanood, dito pa rin tayo makikita ng tao.
sabi namin magiging portfolio namin to para sa karera namin. Kaya brainstorm kami ni Francine, kami magkausap palagi, suggestions, open kami sa isa't isa. So, corrections din, open din kami sa isa't isa. So, nag-work yung team namin, nag-work yung pagtatrabaho namin dalawa. Saka, sobrang niya ako tinulungan, sobrang concern siya sa damit ko, sa itsura ko. So, yun, talaga nagtulungan kami. Hindi namin ginawa itong pelikula dahil trabaho lang namin. Sinapuso namin yung buong pelikula. Well, doon naman sa mga hindi natuloy, don't worry, kasi may mga bagay talagang hindi meant to be. Oo, saka patience lang talaga. Patience lang talaga. Saka prayers lang. Tsaka ito namang natuloy, di ba? Sabi mo Yes, nga, worth worth it na it, worth di it. ba? Nagka-award ka pa. Yes. Oo. At yung buong pelikula, congratulations. Okay, ngayon naman ay ready ka na ba? Ito na yung kinakabahan kasi kakausapin na natin ang kita mo naman napakarami nating friends from the media na nais magtanong. So, uunahin natin itong ating friend from the media from Inquirer.net, si Hannah Malorca. Pero ako yung magbabasa ng kanyang question. Hindi na nasurvey daw yung boses niya sa pag-fangirl sa K-pop. Ito yung question niya. I'm sure dumating yung moment ng self-doubt nung pinili ka bilang leading man sa My Future You. So, self-doubt ba? So, ano yung naging reminder mo sa sarili mo upang galingan ang iyong pagganap? Sa lahat po ng ginagawa ko, sobrang mahihain ko po talaga kasi sobrang, ewan ko nga saan ko nakuha itong ganito nung dinahin ko, bakit kaya kong humarap sa camera. Minsan pag umuwi po ako sa bahay, talagang pinukompliment ako ng tatay ko lalo na, paano mo nagagawa yan? Kaya mo magsalita, kaya mo on the spot, kaya mo ganyan eh. Kasi kilala ka nilang mahihain. Lalo na sa mga roles na ginagawa pa namin. Lahat ng roles, malaki ang parte sa akin. Ang solusyon ko lang, kapag nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko, siguro, mas lalo akong yumayabang. Yung parang, kahit alam ko na ito ako, kahit alam ko na ito ang suot ko, lalabas ako ng pintuan na parang sarili ko lang kakampi ko eh. Sarili ko lang unang-unang pupuri sa akin, tapos sarili ko parang ginabash ko. So parang sabi ko na kahit maganda lang, gagawin ko yung best ko 100%. Kung makita sa akin, kung makita sa akin ng tao, yun ako. Hindi, minsan sa pag-aartista, kailangan mo rin haluan ng personal mo. Kailangan ikaw pa rin yan. Hindi ko tinatanggal yung pagiging ako sa bawat pagiging artista ko at sa pagiging aktor ko. Kaya, yun po. So yung yabang ngayon, yung parang bilib sa sarili, parang yes, linalakihan mo lang yung bilib sa sarili kasi kailangan eh. Kasi syempre ikaw dapat yung unang naniniwala sa sarili mo. Yung kahit na may mag-push sa'yo, may magtulak sa'yo, pero kung sarili mo naman, hindi mo kakampi. Oo. Hindi mo, kasi parang dapat kinakausap mo yung sarili mo na kaya natin. Self-motivation. Kaya natin ito, kahit ano, kahit nakakahiya tayo, kahit na ganyan yung itsura natin, kasi ito tayo. Masaya ako ginagawa to, kahit magmukhang pangit ako sa camera, okay lang sa akin. Kahit na minsan, pupunta ako ng ABS, hindi naka-blower yung buhok ko. Yan, sabi ko na, okay na, ito kasi ako eh. Hindi all the time na gusto ko makita rin ng tao kung ano ako. Hindi palaging artista, hindi palaging So, yeah, kinakausap ko rin sila. Magandang yung strategy yun. Pwede natin i-try yun. Kapag nawawalan tayo ng bilib sa sarili natin, di ba? Authenticity is key. Okay lang ipakita yung totoong ikaw. Okay. Ngayon naman, second question ni Hannah. Aside from romance, anong genre pa ang gusto mong gawin? At sino-sino pa ang gusto mong makatrabaho? Siguro sa genre po, gusto ko talaga drama. Gusto ko ng drama. Gusto ko rin ng magsubukan ng bad boy.
Hindi naman. Gusto ko lang masubukan ng action. Yan, yung mga action. Pero hindi naman yung ano. Gusto ko lang paunti-unti. Gusto ko pag-aralan ng action. Yung bad boy na sinabi mo, like gusto mo kontrabida, gano'n? Yung O, parang bida pero medyo bida bad pero, boy pa. opo. Kasi kadalasan nagagawa kong role. Mabait. Alam ko yun yan. So, gusto ko maranasan yung challenge para sa akin na paano ko yung magino ko pero paano ko, ano kaya itsura ko kapag dinagdagan ko ng konting angas yung isang character. Tapos, ganyan. So, gusto kong subukan magtimpla ng ganung character. Yung bida na mabait na medyo So, mabait pa rin in the end, gano'n. Pero sisimulan lang natin na medyo. Yung action naman, syempre ano yun madugo yun sa training and all, handa ka naman sa mga gano'n. yes, opo. Pero gusto ko muna siyang simulan sa maliit. Gusto ko muna matutunan kasi mahirap ang action eh. Nakakapagod, hindi maiwasan masaktan. Yes. And so, yun ang gusto ko rin pag-aralan mo, unti-untiin. Buti alam niya na gano'n talaga hindi may iwasang masaktan. Yung iba kasi nagugulat, pero ikaw naiintindihan mo agad yun sa action. Okay, thank you so much, Hannah, for your questions. Okay, now ito naman siya ang magtatanong ko sa'yo. From Mega Kapamilya Idol. Okay, sige. Ito naman, ako na lang ulit yung magtatanong sa'yo. From Nika Sapio of ABS-CBN Push. Kasi tulad mo, mahihain din sila. Mahihain din sila. Okay, ako yung magtatanong. How was your MMFF experience? Okay, yung kabuuan. Kanina medyo napahalingan mo na to na nagulat ka na, uy, ganito pala. Nung bata ka ba, hindi ka ba parang nanonood ng MMFF? Ano yung alam mo sa MMFF before? Ang alam ko talaga sa MMFF, nanonood, first of all, nanonood din talaga kami ng sine dati. Pamilya. Ano, ganun talaga pag MMFF Tapos pag nanonood po kami, talagang initignan namin kung anong papanoorin namin. Mamimili kasi dami options. Kadalasan po nun, ang lagi namin makikita sa sine, which is si Memi Vice, Yes. saka sila Tito Big, si Sir Big po, yun yung mga entry episode, yung Private Benjamin, Yun talaga nagkalabanan before eh. So, nung in-announce na pa ng MMFF ko, yung doon pumasok sa akin, na ay, dadating sa Kapaskuhan, ang pagpipilian din ng pelikula natin. Oo nga, no? So, yun agad naisip ko. So, sabi ko na, hindi lahat ng tao, mapipis natin manood ng pelikula. Pero yung buong experience ko sa MMFF, nagulat ako sa mga tao. Saka unang-una, yung line-up ng MMFF, lahat po ng entry, 10 pelikula, ang gaganda. Saka ang gagaling po ng mga kasabayan namin, mga senior actors doon, ang mga magagaling, mga actor, actress, ang dami. So, parang short period of time, naging magkaibigan. Nagkakatagpo kami. Isa lang yung mission namin na itulak yung pelikula namin ng bawat isa, ng bawat entry, itulak at ipakilala sa tao at buhayin ng muli yung pelikulang Pilipino. Yun po talaga yung parang pinaka-ano ng MMFF, yung 50th anniversary na buhayin ulit ang yung spirit ng pelikulang Pilipino. Yun po yung mission naming lahat, ng 10 entries niyo. Kaya hindi ko makakalimutan na naging parte ako ng 50th anniversary ng MMFF. Sobrang supportive nga, lalo na this year ng pelikula ng bawat isa. And ang dami ang comments na magaganda tungkol dun sa movie ninyo. And speaking of comments, eto na, magbabasa tayo ng ilang comments ngayon sa ating live stream. Sabi, from YouTube, bagay yung style ni Seffi. Wow! Ayun, sabi mo kanina, pinadali mo lang, tinali mo lang. Ito naman sabi, uy, action projects for Seth. Ayan, nasagot na po yan ni Seth kanina. Gusto niya nga magka-action project. At bagay sa kanya yung bad boy. Alam mo, totoo, parang pwede nga, bagay. Kayang-kayang dalhin yung pagka-angas na yun. So, keep on commenting down below po yung mga reactions, yung questions for Seth. At mamaya try natin basahin ulit. Okay, ngayon naman, another question from
from Mika Sabio. What can your fans look forward to for Seth this year? Ano ba ang 2025 ni Seth? Na-announce naman na to. Abangan po natin ang TV series na Nobody. Pwede na, yes. Yeah, Nobody po. Pinaplano na po. Hopefully na mag-shoot na, simula na mag-start, may inaayos pa lang po. Kinukompleto pa po ang cast. Pero yun po ang unang aabangan sa akin po sa 2025. Speaking of cast, kasama na dyan si Gerald Anderson. Yes po, sila Sir Gerald, JC De Vera, Marky Batatsini, of course, Francine Diaz, sino ba? Hindi ko nasa-send Abangan. Yeah, Abangan ng iba pa, yes. Pero yun, may aabangan po tayong TV series from Seth this year. Alright, now, let's go to the questions of Kapamilya Online World. Ngayon na may acting recognition ka na, dahil sa galing mo, sa My Future You, gaano ka ka-excited na makagawa ulit ng pelikula? At open ka ba na gumawa ng pelikula na hindi mo nakasama si Francine? Yung una pong tanong. Yung unang tanong dun muna sa gaano ka ka-excited gumawa ulit ng pelikula? Sobrang kumbaga, full tank tayo. Parang ganado tayong magtrabaho. And pangalawa, kung open ako hindi na makasama si Francine or tumanggap ng solo na project, para sa akin, dahil na ito pinag-uusapan ni Francine, the end of the day, si Francine, pumasok siya as Francine. Pumasok siya sa ABS, may trabaho siya, unang-una as Francine. Ako rin naman po as Seth. Lagi namin itong pinag-uusapan. Lagi namin talaga pinag-uusapan. Masasabi ko na si Francine ay napaka-suportado sa akin. 100% siya nag-boost. Lagi sa akin. Yung pagiging ako, pagiging aktor ko, lagi nang ako pinag-compliment. Nagiging wais din siya. Wais sa mga project. Kasi, sa pagiging actor din po kasi, kailangan, hindi ka basta-basta lang, may binato sa'yo, kailangan, ikaw yun eh. Kailangan mo pagandaan. Hindi yung basta kapag alam mo, hindi mo gamay o hindi ko yung sasabak yung sarili ko doon. Kasi ako lang mapapahiya. Ako yung sa akin may comment ng tao. Craft ko yun, kailangan alagaan ko yun. Kaya si Francine nagiging wise. Minsan siya yung nagsasabi sa akin ano mga dapat gawin. At ngayon na natapos namin ang My Future You, kung okay kami na tumanggap, masasabi ko na yes, supportado namin ang isa't isa. Okay, so yes, the answer is yes. Open po sila. Okay, now let's go to our next question from Certified Kapamilya. Mahihain talaga sila. Ako yung magtatanong ng questions sila. What are you most thankful for last 2024? And what do you look forward to the most this 2025? Bilang January nga, no? So ito na yung self-reflection. So, pinaka-thankful for ka sa 2024, tsaka pinaka-excited ka sa 2025. Sa totoo lang, thankful po ako ng 2024 sa mga taong nakapaligid sa akin. Taong nakasuporta sa paligid ko, yung taong naniwala, mga taong nakinig sa bawat kwento ko. Hindi ko na po sila isa-isayin, pero sobrang laking pasalamat po sa kanila. Natutunan ko naman sa 2024, siguro yung pagiging ano ba sasabihin, medyo malalim eh. Siguro yung pagiging pagiging pagpapahalaga sa kung anong meron ka at kung sino ang kasama mo. Hindi lang kung anong meron ka, hindi sino ang kasama mo. Kasi kadalasan kung anong meron ka, nakakalimutan natin kung sino yung kasama natin. So, yun, kung sino ang kasama natin na natutunan ko rin na mas maging bukas, mas maging open. Kasi masyado po akong
kaibigan ko, kung sino yung mga kaibigan ko, mga high school ako, sila parang kaibigan ko. Oh, that's good. Hanggang ngayon. So, okay na ako doon sa mga kaibigan ko, sa mga nakasama kong tao, okay ako sa kanila. So, mas open lang para open sa suggestions, open sa mga comment, open sa mga payo. So, parang mas naging bukas ako, mas mga positive, kasi alam ko yung mga tao nagmamahal sa akin at hindi ako dadalhin sa ikakasama ko. So, natuto rin ako magtiwala. Ulit, yes. Ulit. Ay, may hugot. Ulit. Okay, ito naman. From Trisha Matias of Kapamilya Vines. Congratulations on your Best Supporting Actor nomination at the recent MFF. How has this recognition changed your goals and motivations as an actor? Nabago ba? Kasi syempre, alam mo, recognize na ako. Kasi sa totoo lang, yung nakuha ko pong award, Breakthrough of Artist of the Year performance, kahit yun yung award, sobrang napakalaking bagay at nakakatakot kasi dapat sa susunod hindi na breakthrough. Parang napipresyo po kasi may mga comment ng mga tao na nakabasa po ako na ganyan, sana ganito, sana sa susunod mas maanong award yung mga nagmamahal na suporta sa akin, yung mga kinukomment. So, natutuwa ako pero same time din, kinakabahan ako. Kasi paano kung hindi naman laging best hindi naman laging maganda yung mapapakita mo Hindi lahat din ng tao magugustuhan yung ginawa mo. So, sabi ko na, basta kailangan yung pagganap ko sa karakter ko dito kay Lex sa my future, wala nga sa susunod. Mas buhayin ko ulit yung karakter. So, yun ang pinag-ahandaan ko. Yes. Yes, oo. Tsaka, yun, Best Actor nomination po pala kanina. O, at least may nomination na. Malaking bagay din yun, di ba? Tsaka yung mga kahilera mo dun sa Best Actor nominees, di ba? Ibang klase. So, congratulations on that. Okay. Now, let's go to the next question. Okay, of course, even with a recognition like that, learning continues. So how are you honing your acting skills now? And what is something you wish to improve the most as an actor? Paano ko siguro, pagnood ng mga pelikula. Mahilig po akong manood lalo pag nasa bahay ako. Movie marathon, yung mga sikat na artista. Minsan nga, pinupost ko pa tapos tinatry ko yung lines. Oh. Minsan tinatry ko kung anong sinabi nila kapag may yung parang buhay na buhay yung parang yung linya na yung tumagos talaga sa akin. Minsan pinupost ko tapos parang iniisip ko siya na ako yung gumana. Minsan sinasabi ko, ano ba? Pero hindi naman. Hindi tama ko kinakausap yung sarili. Ganun po talaga. Pinagdadaanan po yun ng mga aktor. At yun, isa na rin paano ma-improve. Training, panunood. Saka, ano kayo gusto mong i-improve naman sa iyo bilang isang aktor? pag i-English ko. Nagiging totoo na po ako. Yes, ako. Siguro yung pagsasalita ako ng English. Opo. May tinitake ka bang classes ngayon? Gusto mo bang mag-take ng classes? O nod-nod din na. Kasi ganun din natututo ka kapag nanonood ka ng mga Si Francine minsan, pag magkausap kami, English. Tuturuan niya ako. Pinapractice ka Yes, opo. Lumaki kasi po talaga ako na hindi nakakarinig ng Ingles. So, nahihirapan po ako na magsalita. O minsan yung pakiramdam na kapag nagsasalita ka parang ang weird sa sarili mo. Ganun po yung nararamdaman ko. Pero sa pandinig na iba, okay naman siya. Lagi sinasabi sa akin na okay naman. So, yun ang pinag-aaralan ko. Kaya rin nanonood ako ng mga pelikula na Ingles. Yes po. Marami natututo dyan. Opo. Halos lahat naman tayo. Series, mga gano'n, na-adapt po yung accent nila rin. Kasi depende rin, hindi basta nag-English ka. English dapat maganda rin pakinggan. So, inaaral po. Hihirapan natin yan. Kahit yung mga K-drama, di ba? Maulong na tayo mag-Korean dahil sa mga K-drama. So, magandang proseso yan na manonood ka. Okay, and ito naman, sabi ni Trisha Matias pa rin, is there a role that you never imagined yourself doing years ago, but are open to exploring now? So, meron ka bang role na, yung dati parang, hindi ko kaya yan. Pero ngayong, syempre, ilang years
years ka na rin. Yung- Open ka na. Kung sa mga nakanood po yung MMK ko, isinubuhay po namin yung Plazo Brothers. Matagal na po, 2019, nag-MMK ako. Tapos, ang ginawa sa akin, may sakit po doon yung mga Plazo Brothers. So, prosthetics, tapos kalbo ako. Gusto ko rin masubukan yung mga ganung bagay. Gusto ko pang ulit balikan, yung hindi ko kakalimutan. Yes, so, isa sa mga, para sa akin, masterpiece yung mga ganun eh. Sobrang dapat yun talaga. Sinasabuhay mo yung mga ganun. Oh, okay. Ito naman from Kapamilya Vibes also. You were recognized as breakthrough actor during the MMFF Awards night. Anong feeling and may pressure ka ba sa mga roles na gusto mo pang gampanan? Parang nasagot na po natin yung kanina. So, next time. From Nikki Wang of Manila Standard. How does it feel to be recognized at the 50th MMFF for My Future You? And what does this recognition mean to you personally and professionally? I think medyo nasagot na rin po ni Seth yun kanina. So, dito tayo sa next question niya. Given the popularity of Franceth, how long do you envision continuing to the Love Team? And would you consider setting aside solo projects for the time being? Okay, ito, expound tayo. Yan ang malaking tanong sa isang love team. Oo. Yan ang malaking katanungan sa isang love team. Pero ang sagot ko po dyan kung how long, gusto ko masama si Francine. Hindi ko masabi kung hanggang gaano pa. Masasabi ko lang, gusto ko pa siyang kasama. So, hanggat maaari, gusto ko na pag umakyat ako sa entablado, gusto ko siya nandun. Gusto ko, pelikula namin yung dahilan ng pag-akyat namin sa entablado. Totoo lang po ako, yung talagang nararamdaman ko, kahit tatanungin ko how, hindi ko po masasabi. Basta ang sa akin, gusto ko. Hindi namin alam. Kasi kami, gaya po ng sinabi namin, actor po kami. May mga panahon na may mga karakter na isa lang. May mga karakter na gagampanan lang ni Francine, hindi ako kasama at susuportahan ko si Francine. May karakter na ako lang, so alam ko rin susuportahan ko ni Francine. Yun po. Thank you very much. And I think that's it for our questions. Meron pa po ba tayong idadagdag? Yes, wala naman na. Okay. Thank you very much for all of your questions. Now, lastly, Seth, ano ang mensahe mo para sa lahat ng nanonood ngayon? Ang dami nagko-comment. And of course, sa mga friends natin from the media. Yes, unang-una, maraming salamat po sa pumunta ngayon sa ating media family na nandito. Maraming salamat po. Sa lahat na nanonood sa live, hello po sa inyo mga kapamilya. Sa lahat na nagko-comment dyan, nagpag-interact sa Spotlight Press Con ng Star Magic. Maraming salamat po. At asahan niyo pa po ang mga nagagandahan at mga kaabang-abang na proyekto ng ABS-CBN ngayong 2025. Marami pong dapat abangan. Yes. At maraming salamat din sa iyo, Seth, for giving us time dito sa Star Magic Spotlight Press Con. Again, gusto talaga natin i-celebrate yung milestone in your career. Congratulations sa Breakthrough Performance Award sa MMFF for My Future You. And abangan natin ang Nobody! Yes, abangan po natin. This year na po, abangan natin sa 2025. And again, to everyone watching, maraming salamat po. To our media friends, thank you for joining us. Pero, huwag po kayong aalis dahil ang susunod po nating makakasama ay hindi lang maganda, kundi pinakamaganda. Nandito po siya sa isang official na list. But later on, makikilala natin kung sino siya. Pero sa ngayon, maraming salamat. Once again, Seth Benelin! See you later! Huwag po kayong aalis! Okay, good. Okay, good. Picture po. Control. Set up po. Bilis lang po. And then, diretso po tayo sa sunod na gap. Bilis. Thank you. Today parang hindi ko masyado feel, pero maraming salamat. Ganyan. Wait lang po to ha. Sorry. We need to, be on time.
Kuya, taas mo na lang kuya. Ha? Okay? Check it out dito. Ito pa, wait lang ako. 3 seconds lang to, 3 seconds. 1, 2, 3. Okay, go. Ako, 3 seconds. Set, set. Alright? Okay. Pat. Picture lang si Aisha kay Seth. Happy. Oh, picture lang po. So, Okay. Dito tayo sa official. Para natin official photo. Switch lang po to. Sorry, we need to start again the live stream. Okay, sahod na lang po iba. No follow questions. Thank you po. Pasensya. It's a picture. Go. ay, sige po. Go po. Go. Picture po. Ayan. Sad, first of all, congratulations sa pagkapanalo mo sa Breakthrough Artist of the Year. Your thoughts about that? Sorry, inulit lang namin dito. Pero your thoughts about winning, of course, Breakthrough Artist of the Year. Sorry? Ano mo lang masasabi mo? Masasabi ko sobrang thankful ako. Sobrang papasalamat ako sa sarili ko, sa taas na so binigyan niya ako ng lakas na gawin yun. At syempre yung mga tao sa paligid ko, unang-una ABS-CBN na nagtiwala, Dreamscape, na unang nagtiwala at unang sumugal sa talento ko para umarte. And sa Regal family na binigyan kami ng chance ni Francine na ipakita yung talento namin, nagtiwala sila. Siyempre sa buong cast na naging supportive sa aming dalawa ni Francine at kay Francine na hindi ako pinabayaan. Alright, na-pressure ka ba dun sa award? Sobra po, sobra. Hindi ko nga alam kung tama ba yung sinabi ko sa stage. As in, sobrang impromptu nung speech kong yun. Pero, the end of the day, pag uwi ko sa bahay, bago ako matulog, sobrang gaan sa pakiramdam. Sobrang worth it. And also, aabangan sa'yo yung Nobody. Ano yung magiging character mo sa Nobody? Meron ka na bang idea? Hindi pa ata pwede sabihin. Okay. Hindi pa. Okay, segue na lang ako. Nasabi mo kanina sa interview kay Kudayi is okay lang naman sa'yo kahit na hindi kayo magkasama ni Francine. Pero can you elaborate more on that? Yeah, kasi unang-unang ginawa ko yung, di ba nag-music ako, nag-focus din ako sa music ko. So, yes, alam ko susuportahan ako ni Francine. Alam ko susuportahan ko rin siya. At ang tagumpay ko, alam ko na matutuwa siya. Pero for now, gusto niyo magkasama muna? Kasi may Nobody. Yes. Gusto muna namin, pinaghahandaan din namin yung Nobody. Kasi matagal din kaming hindi nag-TV series. So excited kaming gawin yung Nobody. Last namin yung Dirty Linen. So, eto Nobody TV series din. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much. Mas matagal yung biyahe mo kaysa sa sana. Okay, balik mo rito. Set up mo rito. Hindi ko pa yun wala akong kundi mag-preview tayo. Gusto ko yung reviews mo. Thank you so much. Thank you. Dito ako sa TikTok. Ay. Masama na hindi tayo maniwala. Saan may Lucky Charm din ko? Lucky Charm ko, clue. Sinusuot. Ano lang, bawal sa pero sa house ko may mga pop-pops. Yung mga nakasabi sa pindot, meron kami. Binigay sa amin ni Master Hans. Yes, o kasi sinari na kami sa pindot. Pero mas more on ano tayo, sila mama mas more on Rosary. Lucky Charm. Thank you. Yan, Seth, syempre, marami na di ba sa itsura mo. Sabi mo, tinali mo lang, bigla ang press con, saka mo na nalaman. Mahaba na kasi. Hindi ka nakapagpagupit, pero maraming nagagandahan, mukha ka nga raw action star. Are you considering yung sinasabi nila dapat mag-action ka? Gusto ko nga subukan. Gusto ko simulan, pag-aralan, simula sa unang steps hanggang sa ma-perfect natin. Kasi hindi madali ang action. Yung unang physical lang, sa yung kondisyon ng katawan. Saka syempre yung galaw ng katawan, kailangan natin pag-aralan. So, willing kang mag-training? So po, nakasabak na rin naman tayo, nakapag-probinsyano na tayo ng nakaraan. So kahit pa paano nakapulit tayo, of course, kay Kuya Coco na director ng probinsyano. Marami rin ako natutunan. At syempre, anong dapat asahan sa'yo sa 2025? Aside from your show with Gerard Anderson. Siguro,
Yung transformation ko, yan na lang. Yes. Ano ba tong transformation sa magpapalaki ka ng katawan, ganyan? Ewan. It's so exciting, surprise. Pero thank you ha. Oo, and congratulations kasi talagang isa ka sa bumonggang career ng 2024. Thank you po. Thank you so much. Marami nakasuporta sa atin. Maraming salamat din sa akin. Thank you. Thank you po. Thank you. Okay, last two. For investment entertainment, Pass na lang, Bes. Sa isang kay Seth Fidelin, what is your love language? Physical touch. Physical touch at effort. Pagbigay ng regalo, appreciation. Lahat pinapakita ko hanggang lahat ng aspeto ng love, sinusubukan kong gampanan, sinusubukan kong tupadin. Gusto kong mahalin yung girl kung paano siya gusto mahal. Last na po, what's your definition of love nowadays? Love! Anong definition ng love? Love is everything. Love is sino? Paano niya naulan? Thank you. Happy birthday ka kay Tita Ian, birthday niya. Happy birthday po, ma'am. Friends. Naman po kayo. Joke lang, ma'am. Happy birthday. Thank you. Sila, for Manila Bulletin. Okay, wala. Okay. Ano, Manila? Bulletin. 25th? 125th. Hello Manila Bulletin, I'm Seth Fidelin at binabati ko kayo na maligayang ika-125 anibersaryo nyo. Naway, marami pa kayong maabot na puso at makarinig ng mga balitang at mga pahayag na kakapulutan ng atin. Maraming salamat. Taray nung straight Tagalog. Thanks, Ben. Sa English. Thanks, Ben. Thanks for today. Thanks, Ben. Thank you so much. Okay. Okay, Gage, it's your turn to share.